What's up, schoolmates? Ayan, nandito pa rin tayo ngayon sa Malabon National High School and grabe, sobrang init ng bangayan ng mga debaters natin about sa episode natin today. Nagustuhan niyo ba yon? Ayan, sobrang lively rin ng mga audiences natin ngayon, no? And let us hear some comments and thoughts about sa topic natin today. And I have here, isang katabi ko ngayon. Please, introduce yourself. Name and section, please. I am Julia Pasquito from UMS 11A po. Ayan, from UMS 11A. Alright, ang question kanyang sasagutin ay, ano ang inyong opinion about si access to birth control for minors without parental consent? Based po sa mga narinig ko kanina, I really like the both teams' answers. Pero talagang nag-stand out po kasi sa akin is yung sa team ng, sa part ng may walang parental consent na involved. Because yung pag-answer po nila ng questions na ibinabato sa kanila is really with evidences. And binibase po nila yung gusto nilang mangyari ngayon sa nangyari na sa ibang bansa, which can contribute sa pwedeng mangyaring positive thing sa ating bansa kung if ever dito natin siya ipapractice. Kaya I think yung side na wala pong parental consent ang pinaka nag-stand out sa akin. Pero in your thought, ano yung feeling mo based talaga sa nararamdaman mo? Feeling ko din po para sa akin is, I think mas okay siya kapag hindi need ang parent consent for the children to have access with contraceptives. Kasi pag bibigyan mo ng freedom yung bata na kumuha ng access sa contraceptives, pwedeng maging positive effect yun and pag pinagkatiwalaan natin sila, pwedeng mas maging positive siya. And also, they can do it on their own. They can practice safe sex. Pero hindi naman nila yun magagawa with parental consent. Kasi nga sabi din ng mga debaters natin kanina, yung iba hindi naman good yung parental relationships with their parents. Kaya mas okay po talaga sa akin na hindi na need ng parents' consent in order to access contraceptives. Grabe, pati audiences natin, malaman din yung mga sinasabi. Nagustuhan nyo rin ba yun? Ayan, meron pa ba dito na gustong mag-comment din sa opposite side? Ayan, ikaw. Can we hear your thought about our topic for today? Name and section muna, please. I'm Haya po from UMS 11A. So, me po, personally, I think, agree rin po ako sa hindi na kailangan ng consent when it comes sa pag-access ng birth controls. Kasi, first of all, yun nga, nasabi ng debaters, nasabi ni Julia kanina, na ang mga Filipino is very conservative. And if ako, personally, mag-open ako sa mom ko, baka masabihan niya lang ako na, kasi nga conservative, masabi na, ang bata-bata mo pa, bakit kailangan pa mag-access, ganun. So, di ba, it just leads sa restriction natin sa safe sex. So, yun nga, pag nire-restrict ako, mas ma-urge ako na gawin yon and magawa yon. So, if kailangan pa ng parental consent, edi hindi na lang ako gagamit, di ba? If kailangan pa dumaan sa parents ko, hindi na lang ako gagamit. I-compare mo yon na kapag wala ng parental consent, at least, di ba, safe sex. Grabe. Alam niyo, ba't di na lang kayo sumali dong dalawa? Kasi ang gagaling din nila eh. I love their thoughts about our topic for today, no? And speaking of thoughts and best speaker for today, no? Sobrang laman ng mga insights ng mga debaters natin ngayon. And sino kaya ang best speaker natin for today's episode? Let us know kung sino nga ba ang mga best speakers natin. Yes, Trisha? Thank you so much, James. At syempre, sa mga ka-schoolmates natin na super dami ang exposure today sa Malabon National High School. So, syempre, palakpakan natin ang mga sarili natin. Sobrang invested nyo sa topic na to, ha? So sa mga nagbigay na kanilang saloobin sa topic natin, thank you so much, no? At syempre, bago tayo magtungo sa pag-award ng ating best speakers, no? Pakinggan muna natin. Papakinggan namin from you guys. One last time ang inyong closing statements mula sa magkabilang grupo. Simulan natin, Rui. Again, I want to repeat what I said earlier. Naniniwala kami na kailangan ng protection ng lahat na under ng isang batas. So, kaya sinasabi namin na based on our research nga, nakita namin na hindi naman siya working, hindi niya napoprotektahan lahat. And we just want to say na kailangan ang protection mabigay sa lahat ng kabataan. May parental guidance man or wala, may parental consent man, wala mang parental consent, may access man, kailangan mabigyan natin sila ng protection at safety na kailangan nila.
Alright, maraming salamat, Rui. What is your last closing statement? Jaira. Again, we would just like to say na, yun nga, we agree na there should be parental consent in terms of kasi nga, need ng children pa rin until now, and kahit minors, na ng consent ng parents nila. And we're not saying that we're restricting access to minors. We're just saying you need confirmation from your parents since they're the ones responsible for you. We're not trying to take away the access you want. We're trying to make sure that in your family, everyone knows what access you're trying to get and what you're trying to do. Alright, maraming salamat, Jaira and Rui. Okay, so first of all, congratulations sa lahat ng ating debaters, sa lahat ng na-involve no, sa ating usapin ngayon. So tandaan lang, schoolmates, na kahit sino pa yung manalo for today, valid pa rin lahat ng points nyo. At napakaganda, from a personal standpoint, yung mga naging opinion na binanggit ng mga debaters kanina. At syempre ngayon, wag na natin patagalin pa, first time ever to guys na mangyayari. Ang best speaker na napakalinaw at napaka-effective ang naging opinion, no? Panalo ka sa critical thinking and keeping the convo alive and being open-minded. Our best speakers are Rui, Jarlene, and Andrew. Ayan, thank you so much. So, congratulations also to Jaira, Luke, and Dal. Palakpakan naman natin lahat ng ating mga speakers for today. Alright! Again, congratulations everyone sa bawat debaters natin ngayon. And of course, maraming salamat din sa mga estudyante ng Malabon National High School! Ayan! You know what I love about this episode today is yung topic topic itself. Kasi maganda na pag-uusapan natin yan today. Lalo pa pataas ng pataas yung mga kaso ng teenage pregnancy. At hindi lang yan. Pataas rin ng pataas ang kaso ng mga sakit dulot ng unprotected sex. No? Sana napag-usapan din yung kanina. No? And also, ako on my side, talagang naniniwala ako na hindi na kailangan ng parental consent ng mga bata or especially minors kasi especially yung panahon ngayon talagang napaka-curious nila to do kung ano talaga yung gusto nila. And kapag more na pinipigilan sila, the more na gusto nilang mas kumawala. Pero agree din ako sa other side no na naniniwala sila na di naman nila pinipigilan na mag-take ng contraceptives yung mga minors, no? Ang point lang nila is sana may control din, yung mas involved din yung mga parents. And gusto ko rin yung comment ng isang audience natin, no, na ang sabi niya is kasi the more na pipigilan sila, the more na gusto nilang kumawala. And also, gusto ko rin yung point na na-mention din kanina na ang mga minors ay hindi pa fully developed talaga, no? Na kailangan pa mag 25 years old para mas critical sila mag-isip and matured enough para magdesisyon sa kanilang mga desisyon sa buhay. And sana, sa mga schoolmates natin dyan na nanonood, na pag-isipan natin ang bawat ikikilos natin. And sana, hindi natin pagsisihan ng mga idudulot ng mga aksyon natin sa ngayon. Correct. So, ako naman, as someone who went through the different phases here dito sa schoolmates, no, parang yung main concern lagi ng mga kabataan is that they feel restricted. Doon tayo sa restriction, no? Yeah. So, involved dapat ang magulang. I still agree na dapat involved ang magulang because what if may mangyari sa'yo, di ba? Who would know or who will be held responsible? Kasi parang dinidiminish natin yung responsibilidad din ng magulang. Hindi natin tinatanggalan ng empowerment ang kabataan. Nandun tayo sa dapat empower din yung magulang. Dapat alam ng magulang kung ano nangyayari sa inyo. But I also do agree na nandito na kasi tayo sa age wherein yung social media nga kung ano-anong content na yung napapanood mo di ba? And you become more curious to try that out. But having an access to contraceptives allows you to have that guardrail and protection sa sarili mo. Siguro, dapat in terms of restriction, mas gawing safe pag-usapan yung tungkol sa sex. Di ba? Kasi, aminin natin sa hindi, it's something that every human being will have to go through. Di ba? Lahat ng tao will yearn for connection, interaction, and gusto mo ba na may mangyari pa sa'yo
bago mo ma-realize na, wait, I could have prevented this. Yes. So, I think, dapat, siguro something na dapat na-emphasize lang din kanina, no? Lahat ay accountable. Magulang, government, schools. Kasi lahat tayo, it takes a village to raise a child. Di ba sinasabi nga nila kanina? So, ayaw mo naman na any child will be left behind simply because walang parental figure, walang access mula sa gobyerno, walang access mula sa eskwelahan. So that's why we put those in place para protektado ang bawat kabataan. But, agree din ako na hindi tayo mature enough to make those decisions. Right. Meron nga 25 years old na, hindi pa nagme-make ng better decisions in life. Ano ba naman kayo, di ba? So, maturity is not about age, guys. It's about, ito yung gusto ko marinig kanina Maturity is about knowing what consequences will be with every action that you do. So if you know that you're making better decisions, that's how you know you will be matured. So, maraming tumanda, pero walang pinagkatandaan, guys. So, let's not be one of those. Let's learn better as a generation. So, Gen Z and Gen Alpha, make better decisions because if your parents were not able to make better decisions for you, you should make better decisions for yourself. And you should start by being informed, being aware, and letting the other people around you be informed as well. So, yun lang naman. And with that, I love Malabon National High School. Thank you so much, guys. Oh my God. I love this episode. And with that, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates! May pakialam ka! Thank you so much!